curious, panoorin pa natin ang video na ito. Tuod nga dili gid mahimong tinukod sa atong Ginoong Hesus ang Roman Catholic Church. Number 1. Dili Romano nga atong Ginoong Hesus, usa siya ka Hudyo. Og imposible nga ingala niya ang iyang iglesia sa Roman nga ang mga Romano man gani ang nagpatay niya. Importante ang pangalan sa usa ka iglesia tungod kay pinaagi niini makakuha taog ideya kung kinsa ang founder niini og unsa sila nga klase nga pundok usab. Kung Roman Catholic Church ang pangalan sa ilang pundok, pasabot nga taga Roma ang ilahang founder og dako kini og koneksyon sa Roma. Kay kung ipangalan nimo ang imong pundok sa ngalan sa imong lugar, nagpakita kini nga garbo kayo nimo nga taga diha ka nga lugar o posible nga diha pod ka nagdako anang lugara. Pero atong hinumduman nga dili Romano ang atong Ginoong Hesus, usa siya ka Hudyo nga nagdako usab sa kultura sa Hudyo. Gani sa kasaysayan, ang Roma ang makonsider nato nga isa sa mga dagko kayo nga kaaway sa mga Hudyo sa panahon sa atong Ginoong Hesus. Ang nagpapatay kang John the Baptist, leader sa Roma, nga mao si Herodes. Ang nagpapatay sa mga apostoles usab, mga leader ug sundalo usab sa Roma. Ang nagluto sa mga unang miyembro sa iglesia sa atong Ginoong Hesus, mga Romano usab. Ug ang nagpapatay ug nagbalansang sa atong Ginoo under usab sa authority sa Roma. I-logic na lang nato, kung ang nagpapatay kang John the Baptist, mga Romano, ang nagpapatay ug nagluto sa atong mga apostoles ug mga miyembro sa unang iglesia sa atong Ginoong Hesus, mga Romano usab. Ug ang nagpersecute ug ang nagpalansang sa atong Ginoong Hesus sa cross, Romano usab. Ganahan kaha ang atong Ginoo nga nganlan niya og Romano, Katoliko ang iyang iglesia. Number 2, ang ilang pag-angkon usab kang Peter. So, ngayon mga kapatid hindi pwede daw tawagin maging itayo ni Kristo yung tawagin na Roman Catholic. Therefore, dahil nagpatay kay Saint John, konektado sa Roma dahil under sila sa Roman Empire. Pangalawa, nagpapatay sa mga apostol, mga Roman Emperor. Therefore, hindi ito tayo ni Kristo. Kung hindi ito tayo ni Kristo, sinong nagtayo? Di ba? Yan ang problema nila lagi silang nag-accuse. Pero kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Roman Catholic, sino? Walang minensyon. Pinaka-importante yan Kung sasabihin mo, itong cellphone ko ay Apple, hindi yan Apple. Kung hindi to Apple, ano to? Oppo yan, di ba? Samsung yan, or ano ba yung ibang cellphone? Kung hindi ito tinayo ni Kristo, sinong nagtayo nito? Ayan ang problema nila, di ba? So, ano ba yung mensahe? Totoo ba na may iglesia sa Roma? Meron naman. Basahin natin ang banal na kasulatan. At ano din ang plano ni Kristo sa Roma? Hindi nyo ito binabasa Babasahin ko dahil hindi nyo ito binabasa. Buhat 23 verse 11. Ito ang nakasulat, kapatid. May plano pala ang Diyos sa Roma. Buhat 23:11. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya. Sino nagpakita kay Pablo? Si Kristo. Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatutuo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gagawin mo sa Roma. Na-mention sa ating Panginoon ang lugar sa Roma. Pagdating sa Roma, may Roman Church doon. Church of Rome. Basahin natin hindi ninyo ito binabasa. Bakit hindi ito ninyo binabasa? No? Roma chapter 1 verse 7 to 8. Makinig ka, pastor, sa Discipleship Journal. No? Isa-isahin natin ito, bro, na sasagutin yung kanilang akusasyon. Okay? Anong sabi ni Apostol San Pablo? Dahil nakinig siya kay Panginoong Hesukristo na pupunta ka din sa Roma. At nandun na siya sa Roma. At sa pagpunta niya, nagpadala siya ng sulat
Sabi niya sa simbahan sa Roma. Sabi niya, sa inyong lahat na nasa Roma. Makinig ka, Discipleship Journal. May iglesia sa Roma, ha? Yung mga diktador na nasa Roma, hindi yon sakop sa iglesia sa Roma, di ba? Anong sabi niya? Mga minahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. So anong iglesia na sa Roma? Tinawag maging banal. Sumain nyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Malinaw na malinaw ito, kapatid, ha? Ano pang sinabi niya? Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat. Sa iglesia sa Roma, ha? Dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Hindi Catholic. So yung pananampalataya sa Roma ay balitang-balita sa buong daigdig. So sinong nagsubo kay Pablo na papuntihin sa Roma? Ang ating Panginoong Hesukristo, Discipleship Journal. Bakit hindi nyo ito binabasa? At ang challenge ko sa inyo, kapatid, na with great compassion po ito, no, hindi po tayo nagagalit, no, with great passion, no, and charity sa ating mga mahal na kapatid. Ngayon, kung hindi si Kristo ang nagtayo sa Roman Catholic Church, sino? Diba? Hindi nila sinasabi kung sino. Historically speaking, ha? Historically speaking, hindi naman Roman si Kristo. Hudyo siya. Pero anong plano ni Kristo? No? Gawa chapter 21 verse 11, magpatutuo ka, Pablo. Malinaw na malinaw po yan, di ba? So, patuloy natin mga kapatid, ha? Yung kanilang accusation ay very shallow lang mga kapatid. At pinipili pala ng Panginoon ang Roma na doon niya start yung, nag-start sa Jerusalem. Dahil doon niya natayo sa Jerusalem ang simbahan. Pero anong nangyari? Hindi tinanggap sa mga, mabasahin natin. Hindi tinatanggap sa mga Hudyo eh. John chapter 1 verse 11 siguro. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. So ito, hindi tinanggap. Pero anong nangyari? Sa Mateo 23 ba yun? Brad, anong talata yun? Kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos? Mateo 23 ba yun? At ibibigay sa kung saan siya mamumunga. Nakalimutan ko sa talata eh. So, ibibigay sa lugar na kung saan siya mamumunga. At yun po ang Roma, no? At pakinggan natin. Kung hindi si Kristo ang nagtayo sa Iglesia Katolika, sino? Hindi niyo yan binigay sa inyong, patuloy tayo makinig. Pag-angkon usap kang Peter na mauilang unang Santo Papa, maupunoy na kapahimo nilang tinuod ng Iglesia sa atong Ginoo. Nagkupod kayo kining imposible kayo na mahitabo. Una, ingon ang Bible, na ayaw pagtawag o titulo nga Papa din sa yuta. Usa lang ang spiritual nga Father o alang sa langit. Moingon din sila nga si Abraham lagi katawag mo Father of Faith. Pag-honor o pag-ilaman tong Abraham na siya ang amahan sa pagtuo, sa iya nagsugod ang kaliwat sa mga Hudyo. Pero kung matawag kag title yun o sa ka Father, di ginatin pwede hatag sa tao dahil nga tulang sa Diyos. Ikaduha, minyo usab si Pedro, ug supa kini sa balaod sa Vatican sa pagkahimong Santo Papa, dili pwede mahimong minyo ang ilang Santo Papa. Ikatulo, wala mo niya giusab si Pedro nga ulo ang basa sama sa practice o doktrina sa mga Roman Catholic. Ang nagbautismo ni Pedro mao si Juan na Bautista. Kung naa ng bautismo si Juan sa lapat sa sapa na naay dagkong tubig dito. Ug ang Grego nga gigamit sa English nga term nga baptize mao ang baptizo, pasabot na pagtuslo sa tubig. Napaslig ingon nga ang mga bukog lagi daw ni Pedro nga una nilang Santo Papa
naa daw nakabutang o nakalubog dito sa main na altar sa Vatican Basilica. Pero ayaw yun mugtuon nini. Una sa tanan, wala yun nakahibalo kung maubag ito ang tinuod nga bukog ni Pedro. Kaya una sa tanan, wala yun nakakuha og DNA test ni Pedro sa panahon nga buwis siya. Na-discover ang DNA test 1869 pa in taon. So imposible kaayong mahibaluan nila ang maog ito 100% ang bukog ni Pedro na naa dito. Kinsa katong bukog ilang tigong dito ang lapita. Klaro kayo nga kini pamaagi lamang nila para mas takuog chance na magtuo ang tao na sila yun ang tinuod na tinukod sa itong Ginoo. Pitila lamang kini sa mga butang na makapamatuod ta na imposible kayong tuuhan na Roman Catholic Church ang tinukod sa atong Ginoo. So, kita niyo mga kapatid, ang ganda ng accusation nila. Kung hindi first pope si Peter, sino? Bakit kailangan natin makonect kay Pedro? Yan ang dapat malaman natin. Dahil siya ang nakatanggap ng susi. Matthew chapter 16, verse 20, 16 verse 20, 19. Basahin natin ha. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Malinaw na malinaw po ito. So siya lang ang nakatanggap ng susi. Kaya nga, kailangan makonect tayong lahat kay Pedro dahil siya ang nakatanggap ng authority. At ang makatanggap ng authority, totoo naman yun. Mateo chapter 23 verse 9, isa lang ang ating Ama. Ay, yung Diyos Ama, di ba? Pero pwede ba natin tatawagin ang makatanggap ng susi na Ama or Papa? Pwede po. Basahin natin. Ang Isaiah chapter, hindi nila ito kinukote eh. Ito po ang strong biblical foundation. Bakit naging unang leader si Pedro? He is the first among equals. Kung tigtingnan mo sa list of apostles, nauuna po si Pedro. Nauuna po yan. Sa list of barangay officials, sino nauuna? Di ba, kapitan? Unang-una sa lista, Pedro talaga. Basahin natin before natin babasahin yung list of apostles, basahin muna natin ang banal na kasulatan kung ang makatanggap ng susi ay matatawag bang Ama. Biblika lang tayo, Ayun natin dadagdagan ang Biblia. Siya ang pasusuotin ko ng iyong buong kasuutan. Isaiah chapter 22 verses 21 to 22. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ay magiging ama ng mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambayanan ni David. Walang makapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sasarhan niya. So kita ninyo kapatid, ang makatangkap ng susi ay maging ama. At sino ba nakatanggap among the 12 apostles? Si Pedro. So hindi conflict sa Biblia kung tatawagin siya na ama. Dahil sa kapangyarihan na tanggap niya. Diba? Tingnan din natin. May sinesearch muna tayo. So, yan, matatawag siya na ama dahil nakatanggap siya ng susi. No? God, ang nagbigay ng susi ay di ordinaryo si Kristo po. Dito naman sa tinatawag si Marcos ni Pedro na kanyang anak. Hindi naman niya biological na anak si Marcos. Tingnan natin dito sa sulat ni San Pedro ito.
I-double check muna natin ha. Nakalimot tayo sa talata eh. Okay. Tingnan ko muna, i-double check ko. Dito, 1 Pedro 5:13. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga pinili ring katulad ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Ang mahal kong anak sa pananampalataya. Okay na? Okay. Anak ko sa pananampalataya. Malinaw na malinaw mga kapatid ang katotohanan na kahit hindi naman nagpakilalang Diyos si Pedro. Pero bakit siya ang unang papa? Dahil siya unang nakatanggap ng susi. Una, bakit naging unang Santo Papa siya? Dahil siya ang unang nakatanggap ng susi po. So hindi wala katotohanan po na hindi siya first pope. Historically speaking, nandun po. Bakit kailangan mag-connect natin sa Roma? Dahil doon na libing. Nakapunta din ako doon, no? So walang ni isa, kahit yung mga protestante na mga historian, wala na pong objection. So yung mga pastor na hindi nila ninaliman pa yung pag-aaral nila about archaeologists, mga archaeologists po, mga scientists na po yan. So ang DNA bago lang yan na invento. Pero yung pag-attest na tunay talaga na ilibing si Kristo, tunay si Pedro doon, ay historically proven na archaeologically proven na sa mga archaeologists po. Sa mga ay dahil na pamatunayan na yan, hindi na natin wala na tayong duda. So ang iglesia na itatag ni Kristo sa Jerusalem, at dahil hindi natanggap sa kanyang mga sariling bayan niya, so pumunta sila sa Roma at doon natanggap. At yung pananampalataya sa Roma ay balitang-balita sa buong daigdig. Roma chapter 1 verses 7 to 8. Yan po ang ating sagot sa magandang katanungan o accusation sa discipleship journal po. So ayan po mga peers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.